Hindi naman talaga siya ang tinitira ko. Francis Leo Marcos explains viral video. Kamakailan ang nakipag-usap sa publiko ang personalidad sa internet na si Francis Leo Marcos matapos muling kumalat online ang isang controversial video na mula pa noong 2019. Inamin ni Marcos na maaaring nasabi niya ang mga masasakit na salita ilang taon na ang nakalilipas dahil nadismaya siya sa financial dispute na kinasasangkutan ng pera na hindi na ibalik sa loob ng isang taon. Linaw niya ang kaniyang galit ay talagang nakadirekta sa isang kaibigan at na si Manny Pacquiao ay hindi kailanman ang nilalayong target ng kaniyang mga pahayag. Binigyang diin ng personalidad na ang mga pahayag ay ginagawa sa panahon na siya ay emosyonal na naaapektuhan ng isang personal na sitwasyon at dapat tingnan sa kontekstong iyon. Ang mundo ng isang social media ay hindi kailanman tunay na nakakalimutan, tulad ng nalaman kamakailan ni Francis Leo Marcos nang muling lumitaw ang isang video mula sa kanyang nakaraan upang multo sa kanya. Nagba siya ang internet personality na magsalita at linawin ang konteksto ng kanyang mga naunang pahayag na tila nakadirekta kay boxing legend Manny Pacquiao. Ayon kay Marcos, ang mga controversial na pahayag ay nalaman na ginagawa noong 2019. Ipinaliwanag niya na sa panahong iyon, dumaranas siya ng matinding pagkabigo at matinding emosyon. Ang ugat ng kanyang galit aniya ay isang alitan at pananalapi kung saan ang kanyang pera ay naiulat na hindi na ibalik sa loob ng halos isang taon. Maaaring noong 2019 may nasabi akong ganyan. Maaaring dahil galit ako at involved ako sa isang taon. Isang taon kasi hindi na ibalik ang pera ko. Marcos explained sharing his clarification. Mabilis niyang idinagdag na ang people's shop ay hindi ang taong talagang kinagalitan niya. Marcos insisted that his words were taken out of context and that he was venting his feelings toward his specific friend involved in the money issue rather than trying to attack the boxing icon. Di naman talaga siya ang tinitira ko, yung kaibigan ko, hoping to put the issue to rest and clear any misunderstanding between him and Pacquiao's camp. Ipinayotig ni Marcos na ang kanyang nakaraan ay sarili ay nahuli lamang sa isang personal na pakikibaka at ang kanyang mga pagsabog ay isang reaksyon sa kanyang sarili, mga kalagayan, sa halip na isang sadyang pagtatangka na magdulot ng kaguluhan sa iba. Si Francis Leo Marcos na ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin ay sumikat sa social media para sa kanyang Mayaman Challenge. Saan hinamon niya ang mayayamang individual na tumulong sa mahirap. Gayon pa man ang pagsikat sa pagiging sikat ay sinalubong ng iba't ibang mga legal na kontrobersya kabilang na ang mga tanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga nakaraang pakikitungo sa negosyo sa kabila ng mga hadlang at tagal na panahon na malayo sa limelight na natili siyang pinag-usapang figure sa Filipino digital space. Ang mga natutulog sa tagiliran ay nakakasakit ng mga balikat. Lililan ang nakakaalam ng trick na slide sleeper na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Marcos ang pagsisiyasat sa kanyang personal na buhay. Ilang taon na ang nakalilipas. Naging mainit na usapan ang inaakalang pagpapakasal niya sa Japanese beauty queen na si Moya Murakami matapos lumabas ang mga pahayag na hindi lehitimo ang union. Ang kontrobersya ay nakadagdag sa misteryong bumabalot sa background ng internet personality at humantong sa mas maraming tanong mula sa kanyang mga tagasunod at kritiko sa kasagsagan ng kanyang kayamanan. May bahagi rin si Manny Pacquiao sa pakikitungo sa mga personalidad sa internet. Kamakailan naglabas ng matinding babala ang boxing legends laban sa mga individual na gumagawa ng mga pang-abusong komento tungkol sa kanyang ina na Medyonesha. Nilinaw ni Manny Pacquiao na habang kakayanin niya ang mga batikos laban sa kanyang sarili, hindi siya mananahimik kapag ang kanyang pamilya ang tinunteriya. Ang proteksyong paninindigan na ito ay nagpapakita na ang pamilya Pacquiao ay mananatiling mapagbantay laban sa anumang uri ng online bashing. At sa kabilang banda, grabe ang pila na umabot hanggang kabilang kanto para lang masilayan ang bagong empire na itinayo ni Manny at Chinky. Napatigil ang trapiko nang dumagsa ang masa sa grand opening na talagang pinagkakaguluhan ng buong bayan. Umaapaw ang tao sa loob at labas. Mga detaling magpapabago. Umagang puno ng pag-asa ang araw ng Pebrero 3 ay hindi basta ordinaryo sa Makati City. Sa kabila ng abala at ingay ng lungsod, may isang lugar na tila nag-aanyaya ng katahimikan at pagpapala. Ang bagong tanggapan ng Manny Pay bagong negosyo ng mag-asawang Manny Pacquiao at Chinky Pacquiao. Ang mga tao ay dumagsa ng may kagalakan at pananabik. Bawat ngiti, bawat titik ay nagpapahiwatig ng panibagong simula. Ang lugar ay puno ng enerhiya,
isang enerhiyang nagmumula hindi lamang sa mga modernong kagamitan at makinis na sahig, kundi sa mga pangarap at adikain ng mga taong nasa loob. Ito ang unang hukbang sa isang misyon na maglilingkod sa kapwa at magdadala ng kaginhawaan sa mga kababayan. Sa gitna ng kasiyahan, narinig ang taimtim na dasal. Father, we thank you for this place and the leader who would hold the mantle in the day-to-day operations of MoneyPay. Ang panalangin ng isa sa mga nagtataguyod. Sa bawat salitang binibigkas, ramdam ang pananampalataya, ang pananalig na ang bawat desisyon ay gabay ng karunungan at ang bawat hakbang ay alay sa serbisyo at kabutihan. Hindi maikakaila ang damdaming bumabalot sa lahat. Ang mga board members, empleyado at bisita ay tila nababalot ng hiwaga. Para bang bawat sulok ng opisina ay may kwento, bawat pinto ay may misyon, at bawat mesa ay saksi sa darating na pagbabago. Ang pagbubukas ng opisina ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang ritual na pagkakaisa, pananampalataya at pagsasakatuparan ng pangarap. Ang bawat ngiti, bawat handshake, bawat larawan ay puno ng simbolismo. Picture po, sabi ng isa. At sabay-sabay na inabutan ng kamera ang bawat isa. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita ng koneksyon. Isang paalala na ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa relasyon, sa pagtutulungan at sa pagmamahal sa kapwa. Kasama rin sa okasyon ni Madam Isedra Pacquiao, ang kanyang presensya ay nagdagdag ng dignidad at init sa pagkitipon. Follow niyo po si Madam Isedra Pacquiao Diaries, ang paanyaya na tila sinasabi sa lahat. Bawat akbang, bawat kwento ay mahalaga at nararapat pahalagahan. Sa bawat ngiti ni Madam Isedra, ramdam ang malasakit at gabay. Isang paalala na ang negosyo ay hindi lang material na tagumpay, kundi isang daan upang maghatid ng kabutihan sa komunidad. At dumating ang pinakamahalagang sandali, ang dedikasyon ng opisina. We pray for this office, sabi ng isa. May people who will enter her be filled with the presence and peace and blessings and favor of God. Ang bawat salita ay bumabalot sa paligid ng liwanag, katahimikan at pag-asa. Ang opisina ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang sagradong lugar ng serbisyo, isang tahanan ng pangarap at isang silid kung saan ang bawat transaksyon ay pinapahalagahan ng pananampalataya at malasakit. Ang pagputok sa logo, ang pagbibigay pugay sa bawat detalye ay nagpapakita ng kahalagahan ng simbolismo. Ang bawat kulay, bawat linya, bawat titik ay may kahulugan, isang gabay sa misyon at hadikain ni MoneyPay. Ang dedikasyon ay nagsisilbing paalala na ang negosyo ay hindi lamang pansariling tagumpay. Ito ay tungkulin misyon at sakripisyo. Kasunod nito ay seremonya ng pagbubukas ng ribbon. Ang bawat hiwa ng gunting ay simbolismo ng bagong simula. Ang bawat palakpak, bawat ngiti ay sumasalamin sa pag-asa at tiwala sa hinaharap. Ang simpleng ritual na ito ay puno ng emosyon, hindi lamang kasiyahan kundi pasasalamat. Pananabik at pananampalataya ng MoneyPay ay magdadala ng liwanag sa buhay ng marami.